Amen. Thank you, Brother Joey. Okay, si Totoo na rin nag-unmute. Okay to. Busy na Sister Joe. Dito ikaw. Sige, dali kinanairaw sa ako na. Anyway, salamat gid sa sa topic sa subong. Kag Lord God, our Heavenly Father, we give you thanks and praise. Thank you for your words. Our mind, our spirit, and our tongue are ready to be used by you, Holy Spirit. Come and release the power in Jesus' name. Amen. So do not be envious of evil men, nor desire to be with them. For their heart devises violence, and their lips speak of troublemaking. So, kanami isang topic, pero medyo sa paglantaw ta do ka puro gid negative. Wala ko sa may nakita nga medyo positive, pero sige lang. Holy Spirit lang bahala sa aton. So, sometimes we find ourselves comparing ourselves to other people. I think that's the start of envy. When we look at other people, mayara gidya nga quote bala nga, there is no win in comparison. You will never win by comparing yourself to other people. Sometimes we like to compare ourselves to people who we think are a little bit lesser than we are. Or we may compare ourselves to people who have what we want, or who we think are better off than we are. So either way, we are going to lose because we don't know the whole story. We can't pick and choose the good without the bad. So instead, we should stay focused on ourselves, stay focused gid sa aton terming character, kag most important is stay focused on God. Just like sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So dapat Ginoo lang aton sentro sang aton kabuhi. When we focus on others or on what we don't have, we become envious, kid. Until you will keep searching things that will make you satisfied. But even you have those things, still at the end of the day, you will feel like empty. So, maskin tuod nga pangita ka sang satisfaction sa imo kabuhi, tanan nga material things i-offer sa imo, nakikita mo, but at the end of the day though, something na may kulang ng gihapon. So start na ina nga, it means nga do may hunger ka to something, kag ang Holy Spirit na nabahala sa imo. So that's why don't fall into this trap. Unfortunately, I think ang social media could often lead us to fall into this trap. We may start by just looking, but we begin to browse longer and longer. Guilty kiko sinisa mo nga pasada. And somehow, everybody's else life start to seem better. Tapos ikaw man niya, nalingaw na, nga masulod kis sa mind mo nga, sila gani daw puro man ang sinadya, kaghigya-higya, daw okay man kabuhi nila. Nandira, gaumpisa na amat-amat kahisa mo. Kita mo lang may mga bago nga salakyan kung example kaginasing ni Brother Joey kag ni Ate Romela ang mga bagay bala nga may mga balay, may mga salakyan. So may mga bago silang balay or salakyan na post, tapos ikaw hasta na lang di sa bike di masarangan mo. So instead magkahisa ka, pasalamati japon ang Ginoo kay may bike ka. Kag maka-exercise ka pa ya, kung grasyahan kapag isang Ginoo sa sunod, di butangin na lang sidecar pag hindi mo nga do mo na bla, kasi mo lang kagay na pero makikita mo nga alin sa Ginoo ina. Yes. So sakto gid man na siling nila, whatever attracts you has the ability to distract you. Sakto gid na gakalingaw kita sa worldly desires ta. So ask yourself, am I losing my sense of purpose? Na dapat elevate ka sang relasyon mo sa Ginoo, hindi nga pakita-kita mo lang kaghisa sa iban nga tao. Dapat makita
sang tawo sa imo ang Ginoo, hindi ang mga temporaryo nga butang sa kalibutan ang gusto mo. Kung amo ni ang ginasiling bala ko before bla sa kung aga pa lang gina-feel mo, gina-feed mo na ginasiling ko bla before bla nga kung aga pa lang gina-feed mo ng utok mo sa social media or balita sa radyo, ti ang sulod sang ulo mo puno na nga wala kapuslanan. Nga kung hindi malang nga pwede ta mo umpisa ng adlaw ta nga pamati sa word ni God kagang iya love sa aton. Kung baga focus kita sa meaning sang love, hindi nga maging envy kita. Priya sa subong nga verse, same bala sang meaning sang love sa Bible sa 1 Corinthians 13:1. Love is patient, love is kind, it does not envy. Na tandaan nyo na, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. So love does not delight in evil, but rejoices with the truth. So reminders ini sa aton, pag amo ni iya dapat aton nga i-meditate. But lastly, but our verses today tells us not to envy these evil people. Why? Because their heart devises violence and their lips talk of trouble. I know this can be tough for us, but ask yourselves, what do you really want in life? Mangkoton mo ginang imo nga self. Do you want the temporary satisfaction gained by doing wrong thing? Or do you want lasting peace and satisfaction from walking with the Lord in the way of wisdom? Keep walking and enjoy your journey with God. In Jesus' name, amen. Shalom. Amen. Thank you to the end insights. It's correct good, no? Kaya kung ang mangipapo ang kahisa sa kabuisang sa tao, dyan kita ang pressure, stress, anxiety, kaya doon gina-pressure yung iya kaugalingan, kung ano nakita na sa iban. Ito gusto na may ara mo siya. So, kung hindi yan makuha, hindi yan mabakal atong gusto na nakita na sa pareho na. So, dyan ang stress, no? Tapos dyan ang anxiety kung anong dapat na himuon. Daw paano gid, no? Ano natin. So, ang subong na kadamo gid kita pasalamatan sa aton mahal nga Ginoo, no? Imbes nga mainggit kita sa aton nya pareho, pasalamatan na naton ang damo nga blessings nga ginhatag sa aton. Sa hangin lang nga aton nalalanghap, tubig nga aton ginainom, no? Ang balay nga aton nya ginaistaran, pagkaon sa matag adlaw-adlaw nga gina-provide ng aton mga kinahanglan. Tumutamo kita nga pasalamatan sa nga Ginoo. Nga imbes nga mag-focus kita doon sa kung ano ang may dyan ang iba, magpasalamat na kita sa ato Ginoo. Nga gina-provide na ang aton matag adlaw-adlaw nga kinahanglan. Nga ba nagid kita ginakalipatan niya pukawon kada aga. To God be all the glory, give thank you. Okay, ate? Okay po. Sister Rose, sakto, inabala ang kung puno ka blasang inggit, puno ka sang kahisa, amo ginabalaya ang nagaganoy tawo sa kalainan. Kaya nga, kung puno ka sang kahisa, amo na ang nagatulod sa imo maghimo sa mga butang para matuman ang gusto mo, di ba? Nga para matuman ang makita mo sa isig kapariho mo. Abi mo pa namin sa pamatsyag, buya nga wala kabalasang may ginapaminsan nga ay buwas sa aga, may balayran ko. Kaya nga naagyan ko na balasang eskwela pa na yung mga bata nang ambot ko nakaagi kamo pangutang sa turko. Ako, kung may nakautang ko kung may utang ko, ginahilanat ko kay nga, hindi ko katulog. Nag-create lang po ng anxiety. Hindi ko katulog. Tapos pinapaminsan ko nga buwas aga pa ko mabugtaw. Imbis na matulog ka pa, lulumpag bugtaw ka na kay nga, gahinga mo ka nga maka-income ka, dako kay para makabayad ka dira mo.
Ti isa na nga nagakos nga rate ang imo nga health, di bala? Nagakos na balatian sa imo ang anxiety. Anxiety. O, nagaka-stress ka, anxiety ka, hindi ka katulog. Kaya ginapaminsar mo ang utang mo. Kaya tiway kaya nanad mang utang mo. Kaya ginahilanat ka. Nung naisip ko, kinanglan makabayad ko, nga akong balahiran was 3,000 na mo ni. Ti, nagakantin ko na nagakantin ko sa eskwelahan. Makupap ko, mabayran ko. Pero inabalang, gabira-bira, katrabaho, ay para mabayran mo, para maipabalon ka sa kataan mo, may ano ka. Nasulod sa isip ko, kung ang kahalimang ko na yun, tiging ganyan, kung gin-invite ko bala sa akong mga kumaring siya, ti hulam bala sa turko, kay bisan pilang hulamon mo, makaya mo manabayran, bo ano man imo, nag-interview ako nga naghulam ko na tuod ya. So sang nabasahan ko bala sa Bible, nabasahan ko sa Bible nga naghambal, hindi ko katanda sa nabasa sa Proverbs nga nahambal dira nga ang nagautang ulipon sang nagapautang. Ikaw bala nga nagapanghulam? Ikaw nga nagapanghulam, ulipon ka sang nagapahulam. Sakto na. Ay nga o sang imo income adlaw-adlaw ginatipon mo na para ihatag mo sa iya. O, pila ba lang ang interest ang turko, ha? Pilang interest ang turko, di ba daw pila na? 20%? Ang ila interest? Kada ko, grabe. Usually ginaiya ang ano sang turko. Na dito ko yan naka-learn niya sing ko hambal ko. Impasun ko na lang niya. Ang pasun ko hindi na ko dahil magliwat. Kaya nga, matyagan ko nung ginabangot ko kada gabi, ginabangot kuya. Naisip ko sing ko, ay lang, kada ko walis ang internet, kagdason, adlaw-adlaw, may ginabayaran ko. Nung ginulipon niya ko siniya nga bira-bira lang ko niya ka baligya niya sa kantin niya. Tapos siya, ang akong binta, ihatag ko gali sa iya. Hindi gali namin. Ay nga, para makakwarta ka, nag-aim ka sa pinangutangan mo ang imo kinabudayan. Daw kinimo mo lang ang nayaya, alkansya to sa di amo na naka-learn ko na hindi ko yung kumagutang. Kasi tambal ko na sa kabataan ko, hindi ka mo yung mag-utang. Labi na sa mga turko nga na, kaya nga magiging ulipon ka mo nga rin nabutang sa Bible, ang nagautang, ulipon sang ginapautang. Amula na siya, Sister Rose. Okay, thank you, good sister. Hello, Nay. Okay, sige, Day. Okay, good morning. Thank you. Kanan, isang verse ni Jovie, no? How I wish may mga teenagers na nagkapamati because sa society subong, kung ang match nga nakabatsyag sini, hindi lang ang tigulang, most especially ang mga teenagers. Because nag-start ang hilig sa amuni, hilig sa telepono, hilig sa kung ano-ano, bayo, tanan-tanan. And ang binabalikan sina ang parents. Okay lang kung mai-provide ka. Maskin pa mai-provide ka, hindi okay nga ginahatag mo ang tanan-tanan. Kay, you are creating a monster out of a child. Amo nang hambal sa amon nga Bible study nga ginaan ni Pet kagabi sa TV. Yeah, hambal sang parents, hambal sang isaya ko nung example is may tawong gin-convict for hanging. Tapos hambal niya, ano ang imo last wish? So of course, kung naara ka na sa bitay, ang last wish mo, alam 3 o'clock na, ispitayon ka, diba? But before that, they will provide you with whatever you want. Babae, pagkaon, sigarilyo, diba? May amuna sa bago kay Silya Electrica. Oo. Ang iya lang niya nga ginhambal ya is, una ka anay, Silya Electrica ang akong binikanan bago ako. Amon ang iya wish. Nga sang gamay ako, tanan-tanan ginahatag nila sa akon, maskin hindi ko na kinahanglan, maghambal ako nga gusto ko ang amuni. Mangutang sila o mangayo sila sa amon ng mga paryente para lang ihatag sa akon. Amon ang hambal niya. Sang nagdako na ko, much na gid ang akon nga gusto, nga ang akong ginikanan nga wala man mga obra kapangita sa akong mga katiyuan para lang mahatag sa akon as kana sa nagapangutang, nagapangawat na sila nagahimo sa anomalya ihatag sa akon.
Sa nagdako na ako, time na para ako ang maghatag sini sa akong ginikanan. Since nga hindi man ako maayo nga bata, kay I was provided with everything but I'm not good at school, so I end up selling drugs. I end up going into this mga sindikato and everything. I end up pangawat. And I provided my parents. And my parents are so happy. They're so happy because we have a lot of money. They didn't even bother to ask, giinhalin ang kwarta mo nga ginahatag sa amon. Ang sa isip lang nila is, since wala kami nag-enjoy sa gamay ka, kaginhatag na mo sa imong tanan, subong ginhatag mo na sa amon tanan, ka-enjoy na kami. Without even bothering asking sa bata, dinhalin ang kwarta, kung wala ka man may natapos, nga amuning gipulit mo sa amon, wala ka pa man. So, nadakpan siya, ginpriso siya. Ang last wish niya is to electrocute, isilya elektrikaan ay unaha ang parents ko bago ako. So, grabe ang impact, grabe ang leksyon. Nabala ng, ang envy is sa life, amo na kayang basang desiderata. There is always a greater person and the lesser person than yourself. So, hindi lang desiderata ang nagambal, kundi ang Biblia mismo. No? Ang Biblia mismo. We are all created equal in the eyes of God, but not equal in the eyes of man. Ari kita diri sa kalibutan, lain-lain kita grupo nga ginbutangan, lain-lain kita reliyon nga ginbutang sa Ginoo, lain-lain kita status sa kabuhi. Ang envy nga inaara man sa ato, nakaagi man ako nakaagi ako nga I'm being jealous to my siblings, to my friends, to my everything. Di na-develop sa pagbasa sa Biblia. Naintindihan mo nga hindi ka dapat kaysa lagi na iya. Mahal lang kung hindi ka manakit sa kaugalingon mo or sa ibang nga tao para lang i-provide ang gusto mo. Pero kung hindi na nila mahatag sa imo, kung hindi mo na mahatag sa kaugalingon mo, higtan mo naman ang liog mo sa balayan kay wala sila kakawaging tagaan sa ginikanan mo. Higtan mo ang liog mo kay damo ka ng utang. Kinanglan mo na malagyo sa kalibutan nga ini. Grabe ang consequences niya after. So, muna gani, gamay nga bagay nga nakitaan mo sa iban, nga gusto mo may ara ka, pangabudlayan mo. And hindi mo na siya pagkwaon nga dali lang. It's because madali man na siya madula. Kung ang imo nga blessing, halin sa pangabudlay, grabe ang pagkaput mo sa blessing nga ina mo, grabe ang paghalong mo. Pero kung ang imo nga pinakaptan subong halin sa pangawat, halin sa kundiin, dali lang na siya madula, dali ka man ma-frustrate. Amo na gani, ang joy, hindi na siya mahatag sa material things. Ang joy comes from the Lord. Kung may joy sa imo yung heart, jealousy, amat ginaya madula. Kaya nga, makita mo yan nga, you are also special in your own way, kundi in kasbong. So, this verse is a great reminder. I-discuss ko naman siya karon sa ako nga bata sa lunchtime. Because this is really a great reminder, especially for them. Thanks God, hindi man siya pala pangayo, hindi man siya sa iban. Pero, it needs to be reminded because kung mag-college ang bata ko, he will be in the city with complex na lain-laing tao, lain-laing classmate, lain-laing kung halin. Kung hindi mo mapabalunan ang atong kabataan sa Word of God, truly, kita gidya nga ginikanan ang mabudlayan. Kita gidya, amo na gani, the Word of God comes from the Lord, from the Bible. Kita as parents, we are there used by God para nga paintindigid sa atong bata, sa atong mga hinablo, sa atong tanan nga ang joy hindi sa material things na gahalin. Kaya ang kung wala ka joy, ara kita kasulod ng jealousy kagindi. And it is very, very dangerous. Kaya nga, dogang grill na siya sa diabetic, ututo niya ang tanan mo nga lawas until hindi mo na kaya. Until mas-settle ka na sa kung anong hindi maayo para lang makuha kung anong gusto mo. So this is thank you, Nining Jubel. Thanks God for this verse. Amen. Amen. Thank you, Daiji, sa insights mo. Tama na ang verse subong ang topic ni Sister Job ang mensahe ka aton Ginoon para gid sa aton tanan. Sa mga teenagers, especially haman Daiji, pero hindi lang sa ila kundi patinan sa aton yung ginikanan. So correct gid mo kay sa mga teenager no, hindi gid para hindi gid nami na tanan na kada request do ihatag sa ilan amo to kay nasa sure ni Daiji na kabalang bata hindi gid manami kada request ihatag so amo na
agrigid ako kay do arabla nga do ginatulod lang naton sila sa uriya kung hindi na naton ma-provide ang mga ginapangayo nila ang hindi na taton bala mahatag. So do kita nagahimo na do kinano natin na evil spirit na napanggitay. So sa uriya kung hindi na natin ma-provide ina makinanglan etong kada request kung mayroon ginahatag mo ng so ginatulod natin yung kung hindi na natin ma-provide pag hindi na natin nasarangan may hatag ang gina-request nila so arabala siguro may basic may tendency nga mahimo sila sang hindi maayo madabalan dahil sa mas temprano pag kinanglanggid nga disiplinahon ang ating mga teenager pag hindi lang sila mga teenager hindi lang sila at mga pag-ipatinang kita ng mga parents na disiplina na natin yung mga galingon. Thank you, Daiji. Tapos may number 9. Okay, Sister Mel. Okay. Palang gina-spoiled mo ang bata mo. Ginaguba mo na ginabuguba. Ikaw mismo, ginikanan, ang gaguba sa palaabuton sa bata mo. Kaya nga, ang hindi palangga mo ang bata mo. Hindi na insakto nga pagpalangga. Kaya nga, ihatap tanan para sa iya. Wala sa samay na mangan. Dapat kung palangga mo ang bata mo, hambal sa Proverbs 22 verse 6, train up a child. Trainingan siya. Samtang gamay pa siya, tudluin siya nga magbanat ng buto. Hindi kaya masalod ng humlad lang sa mahumlad sang kamot siya. Di mayo na kunara ka lang gihapon permi sa luyo ya. Paano na sa ulihi kung maghamtong na siya kayo ay sa samay na mangan nga obra? Kaya amo na ang balik kang ni Ma'am G nga nagbaligya droga, nag-aaga, hasta nga dadakpan siya. Kaya nga, amula na nabalaan niya mo magpakahapos sa pagpangita sang kwarta. Amula na nabalaan niya, hindi siya kabalo magbanat sang buto. Hindi siya kabalo magtrabaho. Amo ni ganiin, kulkul isang nga kung ang tala ni siya. Tapos ang iluya, halin sang gamay siya ato ang iluya sa abroad. Tapos na-notice ko, sandito siya sa lulay, sa pihak, sa nanay, gidya sang nanay, nandito sa pihak. Pag gusto, gidya, balang kada bulan may allotment, gidya. Ngayon ang ginapangbakalya, wala pulos. Kaya siyempre bata pa sa hindi siya wala nagiyahan dito sa pihak. Wala na pulos. Bakal, mga, super milang sa wala kwarta, tapos manawag naman siya sa iluya, padadaan siya sa kwarta. Padadaan naman siya sa kwarta, hanggang sa ulihi na diri siya yung patala siya, diri siya sa ako. Man, gusto lang siya sa anong obrad. So, sige lang siya, ligid-ligid lang siya. So, tamaran siyang pagtuon. Utas ko daw, matagang ko nga kung ginawa daw, nagalapaw na sa tutunulan ko daw, ginakuga ako na permiyaw. Bal ko na yun ba? Nanumayin ni siya man. Uli, gindakop ko ni ulo yan. Gindakop ko ni ulo yan. Sa kauputugot ko, gindakop ko ang ulo yan. Kan, Jesus ni, spirito sa nga matigas ang ulo, sa nga balingag. Gin-review ko bala. Gin-review ko ang, sa kaugot ko, gid-balahaw. Kaya natingala sa nagtangla sa akong. Sa sauli, sa isip ko lang ko, hindi agad maintindihan ng ako na ginahini. Kasi gilang ko pangamuyo. Kasi ginahambalan ko siya. Ambal ko, hindi kasi rin ko mag-anad sa pagpangayo dito sa iloy mo. Kaya ang iloy mo wala to pala kwarta sa abroad. Natiis kulang na ang pagpaintindi mo na sila kung nga ano ang konsekwensya. So hala ko paintindi siya. So kung ginikanan man ang balan man hindi yung siyang ko pag-spoil nga padalaan yung kwarta. Wala man lang nakatuan ayo ang kwarta nga ginapadalaan nyo. Wala man siya tuon. So wala sa bisyo. Wala man siya kung ano. Pang-bakal niya, kung ano, upo sa isip niya, mabakal sa bayo, mabakal sa sapatos. Kaya ang sapatos, pangadaan niya, hindi sapatos, mga branded niya sapatos. Pila ba lang adaan ang bilisan na. Mabakal sang takos, ang bilyard, kaya mabilyard, amunit, kung ano ang lugo sa bata, ginatagaan, gaugtas ni ko. Ang balko, kamo mismo ang nagaguba sang palaabuton sang bata. Tudluin niyo siya nga magmatipid, mag-savings, kag magtrabaho, magbanat ng buto. Abi niyo, i-short ko lang ha. Sining ulihin na siya mismo nag-commit sang iyang, kaya ko introduce ko sa youth mo.
nanamian gid siya magano sa youth. Dason kada Sabado, excited siya permi magkadto sa youth. Sa ulihin na mag-abot na siya share sa sako niya ang among gintunan about repentance. Ang among gintunan about forgiveness. So dira makita bala may changes kag dason niya na nang mabalik ko siya nga akong kwarta guro nga ipadala ni mama capital ko sila niya sa nang ma-online selling ko sa mga branded nga mga mga t-shirt kahit blended sila man ko timadyo na ina bala amat-amat makita mo may pagbunga lain gid gali nga ang bata madisiplina mo kag magyan mo sa pulong sang Ginoo mamuklat ginaya ang ilpit no hindi bala so sa pabayaan mo hala sige lang siya sang baton salud nga magsalud Diyos ko ginakunubaan gid ako hindi ginaya ng sang bata. Sakto na ang inaano ni Ma'am Gigi nga ang bata subong nga panahon ang mga ulihing tubo pera lang sa mga maayo na nga rooted na sa pulong sang Ginoo ang kalabanan gidya subong baw makapaseksila pa maka suksok sang sapatos babayo sa where in fact pag abot sa balay ahay bisan nakalanon wala tuunod ang kaldero kasubo kay nga ginapagustuhan na niya ang gusto sang bata mo mangutang para lang maibakal sang gusto sang bata hindi na amo nga mangutang ka para nga maanuhan mo ang gusto sang bata mo tudlo siya nga magpaninguha ka magtrabaho hindi kay magpakahapos na so ang verse na ni tanan ni kinatudlo ni tanan sa aton iloy ginikanan bata tanan ni ginatudlo wala di exempted kay nga ate ang ginikanan may kapaltahan man mo Yes, hindi kita perfect. yes hindi kay nga atong istorya ni Ma'am Gigi nga ang kitsilya elektrika atong bata it is because ang gamot ang pilinan sinada kita nga ginikanan kaya kung kita nga ginikanan, gintudloan kita, nga bla sang ayon sa kabuhi sang Ginoo. Tudloan ta man ang kabataan ta. Hindi kay tungod nga palangga mo siya, tanan nga gusto ihatag mo, hindi na pagpalangga nga insakto. Hindi na pagpalangga nga insakto. Ginaspoiled mo ang bata mo, ginaruwen mo ang palaabuton niya. Natudloan mo siya sakto. So, mo lang gina, Sister Rose. Okay, thank you, Sister Mel, sa dagdag na insights. Sige Sino pag gusto, may ma-share pa? Good morning, Sister Lynn, Sister Michelle, Ning. Good morning. Good morning, Sister Rose. Konti lang sa akin. Okay. Yes, so thank you sa message na about envy. Yeah, do not envy the wicked. Do not desire their company, for their hearts plot violence and their lips talk about making trouble. So, tayong lahat, siguro, yung envy na to is like a sickness. It's like a disease. So, kung tayo, hindi tayo rooted sa pananampalataya natin, talagang madali din tayo maatakihin, no? Magiging sakit din natin to. But if we know where we belong, if we know that we have God, we have Jesus in our hearts, talagang mo yun, marirealize mo na kahit sila mayaman, kahit sila may ganito, kahit sila may ganyan, may own purpose dito sa mundong ito. Kaya kailangan talaga na yan ang palagi nating i-remind sa sarili natin na pag may nakikita tayo, because hindi man natin, kumbaga, I think, hindi lang naman siguro ako. Minsan, meron ka ring envy na na mararamdaman. But, isipin mo na lang na bakit sila may ganyan, bakit sila may ganun. Kasi kaya nga sabi kanina di ko alam kung sinong nag-share kanina na, kaya nga, Brother Joey, may magsasaka, may kasi paano na lang kung lahat na lang CEO, lahat na lang teacher, di ba? So, kailangan, may balance. So, kaya wag tayo masyadong magmalaki kung ano meron tayo. Kasi ang Panginoon, merong assignment para sa atin, di ba? Bago nga tayo pinanganak, alam na ng Panginoon na sobong pa lang tayo ng nanay natin, alam na ng Panginoon kung ano yung ating future, kung ano nang mangyari, kung saan tayo ilalagay. So,
yan lang ang ano ko sa pag naramdaman natin yung tinatawag ni envy kasi it's normal. May mararamdaman ka, but you know, kailangan lang talaga natin ano yung ating, kumbaga, ang mindset natin na hindi lahat meron, kung anong nakikita natin, meron din tayong ganon. Walang pare-pareho na ganon. So, kaya kailangan talaga na palagi natin i-remind ang sarili natin. Kaya napaka-importante na ano natin yung wisdom ng Panginoon para i-remind tayo, para hindi tayo ano ng sakit na yan, di ba? Parang may lagnat yan na inom ka kaagad ng Tylenol para hindi lalala yung lagnat mo. So, ganun tayo. Pag naramdaman na natin yung envy sa ating puso, siguro time na maghanap ka na ng Bible verse na magre-remind sa'yo. Kasi, or kausapin mo yung Panginoon. So, dahil dyan, sa Bible ka pa rin ituturo ng Panginoon. At doon mo makikita na, tama pala, God has a wonderful plan for me. Kumbaga, hindi lahat na gusto mo lahat na gusto mo ibigay, but iba ang purpose ng Panginoon sa'yo. Kasi di ba sabi nga nila, man's proposes, God disposes. So kung paano mo tanggapin yun, doon malaman ng Panginoon kung gaano ka katatag at kung gaano ka ka-obedient sa Kanya. Kasi lahat tayo, tulad yan sa mga anak natin, we have plans, kumbaga gusto natin, anak natin maging ganito, maging ganyan. But sometimes, hindi gusto ng Panginoon yun, hindi yun ang kanilang leading sa buhay nila. Magtataka ka. So, you will always, get hurt na, ay, bakit Lord? Bakit ganyan ang anak? Bakit ganyan napili niya? Bakit, alam mo ganun plan sa pag-asawa? Bakit ganyan napili niya? So, hindi mo alam. So, palagi lang natin isipin na, yes, Lord, I know that you have a wonderful plan for my son or my daughter. So, kaya kailangan talaga na we have to keep our faith na palaging tanong tayo sa Panginoon, magdidepend tayo sa Kanya. Di ba sabi nga natin sa Proverbs 3:5-6 ba yun? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. So hindi tayo mag-ano sa ating kagustuhan kundi sa Panginoon para hindi tayo maano sa tinatawag na envy. Kasi yan ang envy talaga is evil. Kaya talagang ano tayo dyan, kumbaga handa tayo, palagi nating anuhin yan, paghahandaan. And another thing is about sa mga anak, bakit yung mga anak, may ganung mga ugali, di ba, may mga anak na maingitera, sabihin na gano'n, anak ko, ingitera. Sometimes tayo mga parents, may mga mali din tayo. Yes. Kasi di ba sabi nga nila, ang parenting is trial and error. Yan nga sabi ko minsan sa anak ko noon pag may sinasabi siya sa akin. Sabi ko, no, sabi ko, I'm not perfect. Sabi ko, you know that parenting is trial and error. So, kaya kailangan paintindihin natin sa kanila na hindi din tayo perfect. Kasi ang pinaka-na-realize ko na nagiging ganun yung mga bata is if we tend to compare our children sa iba, doon yun na sa utak niya na kaya sila may ganyan, kaya ganun. So bakit ako wala? Kasi nga yung nanay sabi niya, tingnan mo yan si magaling. Ikaw ka, ganyan. So hindi maganda yung ganun din na i-compare natin yung anak natin. So palagi natin sabihin sa kanila na mayroong special na talent binigay sa iyong Panginoon. Merong purpose ang Panginoon sa iyo. Bakit ganyan meron kang ganyan ngayon, hindi mo kayang, kumbaga tulad ng iba, maganda, iba pangit, iba sexy, iba mataba, kaya kumbaga iba ang calling mo. Kaya dapat kailangan ma-identify mo yung ganon. So yun lang ang natin sa anak natin, hindi na pag sabihan natin anak natin na yun, tingnan mo siya, sexy kayo, huwag ka na kumain ng kumain. Kasi naranasan ko yun, minsan. Taba-taba, kain ka ng kain, di ba? So, na-form yun sa utak mo, nagiging nagiging envious ka, parang, oo nga no, naging ganito. So, bababa ang self-confidence mo hanggang sa, hindi mo alam na yun pala, meron ka ng inggit. So, kaya talagang napaka-importante na we have to remind us as parents ang ating sarili na kailangan ipaparealize natin sa mga anak natin na they have something special na kung ano man meron sila, hindi pwede na meron din yung iba. Kung anong meron iba, meron din sila. So, thank you sa message na to na lahat tayo, hindi lang naman sa mga anak, kundi tayo din ng mga parents, ng mga adults, kailangan din natin to marirealize na we are, we have something special. We have, kumbaga meron tayong purpose. Nasa mundo tayo ngayon dahil God has a wonderful plan for all of us, and we have, each of us has a purpose. So thank you and God bless.
Thank you, Sterling, sa iyong You're welcome. to God be all. Thank you. True, good, no? Kasi may magkakaiba tayong bawat isa sa atin, iba-iba ang iba-ibang, kumbaga, tayo bawat isa. So, may bawat isa sa atin, magkakaiba din yung blessings na nilalaan ating Panginoon sa atin. So, bawat isa, may pagka-unique, kumbaga, lagi natin. So, yung sabi ni Steli na sa mga anak natin, huwag natin silang i-compare sa iba kasi nakaan yun sa utak nila. Parang ganun. So, umiiral yung mga negative na mga thoughts sa kanilang kaisipan. Thank you, Sister Lynn. Okay, para nag-amyat kayo na si Hello, thank you. Maganda yung topic. Iba-iba yung yung mga areas na ni-tackle natin, But it's all about envy. So, since na-discuss na yung mga sa bata, na-discuss na yung sa iba-ibang mga aspeto. So, yung sa akin na lang is, ang i-discuss ko na lang is about yung purpose ni God sa atin. Okay? Amen. So, to God be all the glory, Lord. We praise and thank you for everything. Thank you for such a beautiful topic. Lord, gamitin mo yung aming mga bibig. Ikaw lang talaga. In Jesus' name, amen. So, bigyan, yung verse na parang dumating sa akin is, for we are His workmanship, created in Christ. Created in Christ, and hindi ko nakuha yung buong verse, pero yung parang God prepared for us the work before we are even born, which God prepared in advance for us to do. Christ Jesus to do good works which God prepared for us in advance for us to do. So it means bago ka palang pinanganak, may nakalaan na trabaho para sa'yo si God. No? Mayroon kang gift na kailangan mong i-develop kasi yan ay kailangan mong i-contribute sa sanlibutan. So, ang sabi nga ni Tuto, there's like a lot of distractions right now in the world, which is social media. And young and old get addicted, and we are one of those. Minsan nakita na lang natin, 5 minutes lang daw siyang mag-browse, naubos ng 20 minutes, 30 minutes, naubos na. Ay, duhampakon mo na naman ang ulo mo. Here we go again, and it's just like a cycle every day that we need to battle, young and old. So kumbaga, ang gin-emphasize kanina ni Toto, and then we lost our sense of purpose because we become envious. Pero yun pala, hindi ka nagtutok kasi sa sarili mo. Meron ka ring gift na kailangan mong i-develop. Kaya lang, sobra kang na-distract ng makamundo. Hindi mo na win-workout yun. Nawala ka na ng sense of purpose. So, kumbaga, yung mga ibang tao, nag-grow na. Ikaw, stagnant ka pa rin.